Yo, what up mga papa? So magandang umaga sa inyo lahat. So ngayong umaga boys, meron tayong dagdag kaalaman na naman tungkol sa ingay sa PSX 160. So sa previous video ko, kung nanonood kayo, maririnig nyo doon na sinabi ko, nabanggit ko rin, na may nag-iingay sa motor natin, may kumakalansing. And sinabi ko doon na center stand yun. May naingay sa ano natin, sa ilalim, yung center stand. Ngayon, para patunayan yon na center stand yon, kinalas ko yung center stand ko ngayon sa PSX 160 natin. So papakita ko sa inyo kung saan nagmumula yung ingay sa center stand. Okay, let's go. So ayun mga papa, baklas na yung center stand natin dito sa PSX 160 natin. So, binaklas natin to, kagaya nga ng sabi ko, is dahil sa kalansing na naririnig natin dito sa PSX 160 natin. Kung napanood nyo yung previous video ko, ang sabi ko doon is may ingay yung motor, kumakalansing, dahil sa center stand. So na-confirm natin to just today kasi kinalas natin tong center stand natin. Ngayon, para kalasin to boys, kailangan nyo nito sintas, okay? Sintas tapos handle, kahit anong handle. Ang gagawin nyo kasi dyan, ikakalang nyo to sa spring, ganyan magiging itsura nyan doon, dito. So ang gagawin nyo, babatak-batakin nyo tong ganyan, pang bibigla-biglayin nyo, and then kakalas na yan, okay? So ayun, easiest way, paano matanggal tong spring. Yung iba kinakalang-kalangan pa yan, mga barya ng pako, so which is, alam nyo yan, hindi safe para sa akin, kasi baka tumalsik, kung saan pa mapunta, matalsikan pa kayo. Tapos ito naman, talon tayo dun sa pinaka-problema. Ito, pakinggan nyo mga papa. Ito, tuyo na kasi to. Tuyo na tong ehe. Wala nang lubrication. Kaya tendency is, nagva-vibrate to. Due to vibration na rin ng makina. Okay? So, gagawin natin, test ko kung talaga bang dito galing yung ingay. So, sasalpak natin to. Pakinggan nyo boys. Ito. Yan, game. Pakinggan nyo mga papa. Rinig nyo? Diba may na-vibrate, may nakalansing. O, tatanggalin natin tong ehe. Tanggalin natin tong ehe ngayon. Yan. O, pakinggan nyo. Wala nang ingay, diba? So, dahil yan dito mga papa, tuyo na kasi siya. Wala na siyang lubrication sa loob. So, nagme-metal to metal na siya. Due to vibration ng makina. Okay? So, lalagyan lang natin to ng grease. Re-grease lang natin. Then, tignan natin kung ano magiging resulta. Okay? Okay na to mga bossing. Nalinis na natin yung loob na itong center stand. And then, nalinis na rin natin itong ehe. Ayan. So, ang ginamit natin dyan, hindi WD-40. Ito ginamit natin dyan mga bata. CVT cleaner. Okay? Malakas to magpatanggal ng mga previous grease o grasa o langis. So, yun, bagsakan lahat agad yan. So, after natin masprayan to ng CVT cleaner, tsaka ito, ginamitan natin ng basahan. Okay? Pinunasan natin yan. Pati itong loob, pinapasukan natin yan sa loob. Tapos ganun-ganunin ninyo, kabilaan. Alright? After nyo mapunasan ng basahan, lihain nyo. Kahit konting-konti lang. Matanggal lang yung mga namuo or uneven surface, mga nanigas na kung ano mang dumi. So, para mag-flatten yung surface niya. Ayan. Huwag nyo masyadong panggigigilan sa liha mga papa. Kasi iniiwasan natin numipis tong metal. Kasi pag numipis yan, mas aalog yan. Okay? So, ang gamit natin 400 grit. Ayan. Na liha. Detalyado na yan mga papa. Tapos, eto, gagamit tayo ng top 1 high temp grease. So, ang tagal na natin gamit to, pati sa CVT natin, ito gamit natin. Pag high temp pang ginamit natin, matagal yon malusaw, matagal lumambot. Okay, yung iba kasi lusaw agad, naggrasa. So, ito high temp to, for high temperature itself. Since ito, hindi naman to nag-high temp ng sobrang-sobra, I assume natatagal yung buhay ng grasa dito. Okay? So, lagyan natin ito ng grease and then compare natin yung before and after. Okay? Wala tayong tagahawak. So, cut lang tayo. Alright? Alright, game mga papa. So, ito, may grasa na tayong nilagay. And then, nasuksok na rin natin yan dito. Ayan. So, gaganyan-ganyanin nyo lang yan. Ayan. Para pumasok muna yung grasa sa loob. Ayan, kung mapapansin nyo, yan, medyo masikip na siya.
Yan, medyo may pressure na siya sa loob yan. Hindi na siya agad-agad natatanggal, napapasok. Dahil yan sa grasa. Okay? Sa lubrication. Ayan. So, okay na to. Kahit naman sumobra kayo sa grasa dyan, mas mainam nga sobra. Pero, if too much naman ng sobra, too much na, sobra pa, di ba? Kung as in sobra-sobra malagay nyo, walang problema. Lalabas naman dito yan. Iluluwa naman yan kasi hindi yan kasya sa loob. Okay? So, eto na. Test na natin kung may nagbago ba sa pag-regrease natin. Yan, G. So, test ulit natin kung nag-ingay ba. Kung may ingay pa ba. Okay? Pag pinupukpok. Nung may grasa na. Ayan, may grasa na. Tignan nyo. Okay, may isa pa. Isa pa mga papa. Wala na, di ba? Compare nyo sa previous video, ito, flash natin, before. Ayan. So, ayan, di ba, na nalagyan natin ng grasa. Oh, wala nang ingay. Okay? So, nga pala mga papa, maaaring nagtatanong kayo paano ko nalaman na center stand yung problema. It is because, nung nag-iingay yan, habang nag-iingay, habang naririnig nyo maingay, ang gawin nyo, tapakan nyo yung center stand. Ngayon, pag tinapakan yung center stand na walang ingay, then, same issue tayo, center stand yun. So, troubleshooting ang kailangan mga papa. Dali yan sa troubleshooting. Okay? Ganun lang. Kabit na natin, then testing ko na kung nawala ba talaga yung ingay or nandun pa rin. Alright, let's go. Ngayon boys, tapos na natin gawin yung center stand natin. Then, sound check natin kung meron pa bang vibrate. So yun mga papa, napanood nyo naman, pakinggan nyo naman sa sound test na ginawa natin. Okay, compare dun sa previous upload natin na video na although ang layo pa ng mic nun mga papa, pero rinig na rinig yung kalansing galing sa center stand natin. So yun, medyo madumi lang yung kamay ko boys, no? So pasensya na kasi sa grasa yan na ginawa natin. Tapos nagpatulong lang ako sa airpot ko na hatakin yung spring sa pagbalik. Kailangan talaga dalawang tao kasi ikaw yung mag-a-align ng spring, ikaw yung magtututok dun sa kabitan, tapos yung isang tao is sa hatak ng spring. Okay, so ganun siya nagwo-work. So ayun boys, nawala naman yung ingay, so worth it naman siya. So kasi mas nakakaya yun mga papa, nagtahimik nga tayo ng tambucho, tapos meron namang ingay na nanggagaling sa motor natin, so akalain nila may sira pa yung motor mo. So medyo nakakaya, tsaka nakaka-bother din. Pero part of maintenance yun mga papa, kasi natutuyo talaga yung grasa katagalan. Lalo pag, syempre, kina-car wash mo yan. So, pinapasukan ng tubig yan. So, mas mainam, high temp grease yung gamitin nyo para matagal malusaw. And then, pang matagalan talaga. So, lahat ng ginamit natin, grease, and then yung cleaner, andito yan sa yellow basket natin or sa showcase ko mismo sa profile ko. So, check out nyo na lang mga papa if need nyo. Okay, kung may same issue kayo, gusto nyo iwasan na mangyari yun, regrease nyo na agad mga papa. So, next vid natin is sa caliper naman, kung paano natin tatanggalin yung vibrate. Meron na tayong solution dyan. Abangan nyo yung next video ko mga papa. Follow for more vids, please.